What's up mga kapatid? Ngayon pag-usapan natin ito, Clifton Maestro Series Strat. Yan, check out natin ito. Bagong-mago mula sa Clifton Guitars. Yan, what's up mga kapatid? Solid. Isa sa mga paborito ko nga palang features itong Clifton Maestro Series na Strat ay yung fretwires niya. Ayun. Dahil siya ay stainless steel frets, napalaking bagay sa akin personally dahil mahilig akong mag-bend. Tsaka mag-vibrato ng strings. At normally, kung hindi to naka-stainless steel frets, baka isa yun sa mga bagay na kailangan kong for maintenance sa gitara na kailangan palitan yung fretwires. It's either yearly, kung may pera-pera, twice a year. Depende sa kung anong ipapalagay kong frets. Pero, isang napaka magandang advice is yung stainless steel dahil sa ibang gitara na siya investment na siya sa ibang gitara kapag kaya paborito mo yung gitara tapos gusto mong tumibay pa siya, stainless steel frets at hindi siya hindi siya mura at para magkaroon yung Clifton guitars ng brand new na naka-stainless steel frets na kagad, napaka-affordable ng feature niyan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang specs itong Clifton Maestro guitars. Comes with a pop play body, 2-point tremolo bridge, available with real rosewood or roasted maple fretboard. Roasted maple neck, equipped with Alnico 5 pickups staggered, big block tremolo, stainless steel frets, bone nut, push-pull tone knob switch for treble cut. Check naman natin ngayon yung difference na kapag naka-push yung knob dun sa gitara. Pakinggan natin siya. Tingnan natin. Ngayon, itry naman natin siya ng naka-pull out naman yung knob. Ayan, check natin yung tone niya. Ang isa lang siguro sa mga concern ko dito sa Maestro series ng Clifton ay yung siguro choice of the pickup. Kasi para sa akin, hindi tugma yung pagiging staggered niya. So, pag sinabing staggered, yung medyo may angat yung yung sa pickups niya, may nakaangat na na magnets. Ayan. That it shows that it's for vintage styles na na gitara. Yun yung pag sinabing vintage style, yung neck niya may arc. So, para sa violin, may konting bumbok. And this guitar, flat yung niya, flat yung fretboards niya. So, modern siya, para siyang sabihin na nating Ibanez style na yung niya, yung fretboards niya. That's why it's good for shredding. Yun yung pinaka-plus niya. Ayan. Ang sarap siya ipang shred, pang sweep. Solid siya dun sa part na yon. And one modification that I did is that tinulungan ako ng friend ko na si Kes and Cheng. Ayan. Shoutout nga pala kay Kes and Cheng tsaka sa Chili Chengs. Ayan. Order guys sa kanya. Tinulungan niya ako ibaba yung yung height ng mga pickups. Unfortunately, nagkaroon siya ng konting loss sa volume. But, siguro sa sustain daw, medyo nag-gain. Kasi isa rin sa tinanong ko sa kanya na, bakit nga ba medyo hindi ganun ka tagal yung sustain? Kasi daw baka dahil sa taas ng pickup, nare-receive masyado yung string. Kaya ibinaba ng konti. But, ang pinaka-reason ko talaga is yung playability. Kaya ako siya ibinaba. Dahil tumatama yung daliri ko sa pickup. Yun yung pinaka-reason. Kaya, nung ibinaba siya, mas lalo naging smooth yung playing ko. Lalo na dito sa right-hand side. Hindi na tumatama yung pick ko dun sa magnets nung pickups. Ayan, the price is 9,000 pesos. All in all na kasama na ang bag, kable, strap. Ayan, for a starter guitar, napaka-affordable niya. Gawa nga nung siya may mga premium features tulad ng push-pull knob. Ayan, at lalo-lalo na pinaka-favorite ko ay yung stainless steel frets. Ayan, napaka-affordable na niyan para magkaroon yung gitara mo ng features ng push-pull, tsaka
yung fret wires na yan. Dahil kung sa ibang gitara yan, gagastos ka na ng around 12 to 15K to have that kind of premium features on your guitar. At ang kagandahan dito sa Clifton Maestro, on-built na siya. Hindi mo na siya ipapa-modify, hindi mo na siya ipapa-dagdag pa. Kaya sobrang sulit yon para sa akin. Good job, Clifton Guitars on that. Muli, maraming salamat sa Clifton Guitars sa pagpapahiram nila sa atin ng kanilang premium na Maestro Stratocaster. Ayan, syempre, ang ganda ng mga features niya. Ayan, sobrang solid. At syempre, personal score siguro sa gitara na to, masasabi ko, I'll give it 8/10 overall sa akin. Syempre, hindi naman siya perfect. Sabi ko nga na meron siyang konting issues. For me lang naman yon personally. And I hope that you guys can find out on your own and your own verdicts tungkol dito sa guitar. Yan. Maraming salamat, Clifton, sa pagpa-experience ng isang napakaganda at brand new na axe. Ayun, pwede ako nagkakamali, sabi sa akin, prototype daw to, isa sa mga prototype. Yeah. Thank you very much. Ayun, at I hope na ma-improve pa siya soon. At alam ko, hindi naman magsasawa ang Clifton Guitars sa paggawa ng mga affordable premium guitars para sa ating lahat. Ayan, kaya check out their store. They have a store in Cubao, Aurora Road lang. Kaya check out nyo lang yan. Malapit siya sa may Araneta Center, Cubao. Kaya check out nyo yung spot nila doon. At syempre, they are also available in shopping applications na. Kaya check out nyo lang rin siya. Ayun. So, maraming salamat, Clifton. Shoutout sa banda ko. Ayun, Marlon Bermudez ng Minokawa. At syempre, Kaibigang Puno. Check out nyo rin. Rojem Tanlos with the Ocean Vibes and Punyetax band na mga natutugtugan ko. Ayun. At syempre, Montalban Reggae Monkeys. Kita-kits tayo. Ayun, sobrang solid. Shoutout din pala sa sa girlfriend ko, kay Giselle. Thank you very much. At saka, yun, all in all. Tara, rock out tayo.